Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Valenzuela dahil sa high tide. Nagmistulang ilog naman ang ilang bahagi ng Bulacan at Bataan. Saksi si Marisol Abduraman. Di man umulan maghapon, tumaas pa rin ang baha sa Valenzuela ngayong gabi dahil sa high tide. At dahil ilang araw na ang baha, dumaraing na ang mga residente. Mahirap talaga kasi hindi ka rin naman makapaglakad ng konti. Yan, lalo pag dumadaan yung mga sasakyan, napakahirap lagi kayong basa. Apektado pati ang mga bata. May ilan akong nasaksihan na karga ng kanilang mga magulang sa gitna ng baha. Ang iba naman, angkas sa mga bisikleta. May mga barangay mang walang pasok, paano raw kung nasa ibang lugar ang kanilang eskwelahan? Imbis na maglalakad ka lang po, pasakay, sasakay ka pa po ng sidecar. Bawas po baon eh. Bakit? Kasi po, nasa po, nalilate po kami sa pagpasok. Ikaw bakit bawas sa baon? Kasi po, ang balang singil eh. Ang ilang sasakyan tumirik sa hanggang tuhod na baha dahil apektado ang trapiko sa full pati komersyo. Walang deliver. Hindi rin kami negosyo ng maayos. Puro sidecar, walang mga umu-order din kasi baha. Noon kasi marami kaming kita. Tapos wala kaming bakanting oras din. Ngayon, nababakanti na kami. Baha rin sa Obando, Bulacan, kaya mga pedicab at sasakyan lang ang nakakadaan sa ilang kalsada. Ayon sa DPWH, wala pang pondo ang Phase 2 ng flood control project nito na makakasakop sa Obando at May Kawayan, Bulacan, gayon din sa Valenzuela. Sa Hermosa, Bataan naman, nagmistulang ilog na ang mga kalsada. Ang mga palayan, animoy lawa dahil sa baha. Mahigit 1,050 pamilya ang apektado sa lugar na ito. Nasa 15 pamilya naman ang inilikas mula sa barangay sa Lumagay sa Paniquitarlac dahil sa pag-apaw ng ilog. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.